Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry? So God may help you. So ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. Next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. So ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Ngayon, kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si She may Wendy not Wallace. like No my joke. answer. She may not like how I answer, but I am answering. Do you know Mary Grace Piatos? Hindi ko po siya kilala, ma'am. Imagine myself cutting his head. House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215 House members. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Isang issue dito, nung mayor si Sara Duterte, ay lumabas na tumatanggap siya ng tseke mula sa isang drug lord. Hindi lang siya, kundi buong pamilya nila. 3 magkakapatid, si Hanilet at si Digong mismo. Kada 6 na buwan, merong dibidendong binibigay yung drug lord na ito at tinatanggap nila lahat. Iba't ibang amount. So, nakita yan dun sa mga dokumento na nakalap natin at lalabas yan. Kukumpirmahin yan eventually ng bangko mismo. Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Ito pong mga transactions na ito kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet Abansenya. Ito pong mga ito ay mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Siguro noong mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang mga gawain, kaya may physical na checks, no? Pero after that, ang mga deposito diretso na sa account, so wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Nagdidibidendo yung drug lord dun sa pamilya nila Duterte tuwing October at April, no? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang 2 checking in-encash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay while she was mayor, no? Simulat sa pool, talagang iniiwasan niya tong issue na to. At mismong si Vice President Sara Duterte, joint account, publicly sinasabi ko ito, ni isang beses hindi niya to i-deny. No? Tapos, yung si Pulong Duterte at si Mans Carpio na asawa ni Sara Duterte, nung nagkaroon ng hearing sa Senado, pinakita ko rin ito. Hindi nila ito dininay. At nung hinamon ko silang pumirma ng waiver para patunayan na mali ako, tinanggihan nila yun. Itong pamilya nito, kahit napakatatapang nila sa ibang bagay, pero pag sinabi mong, sige nga, pirma ka ng waiver, patunayan mo na mali ako, hindi naduduwag, nababahag ang buntot nitong pamilya na to. I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks pursuant to my waiver
kung may totoo lang basti isa, I will hang myself in front of you. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Hindi, ngayon na. Wala pong ganunan. I'll give you, sampalin ko sa Session Session suspended. Ngayon, yung sasabihin niya, sasampalin daw ako, pipirma siya ng waiver. Sige po, pwede, papayag ako, sampalin niyo ako, pero pirma muna kayo sa waiver. Ilang taon na to? 9 years na ito. Kaya nga sabi ko, makikita ng taong bayan, lalo na dito sa Article 4, yung na ang Duterte family ay corrupt at tumatanggap sa drug lord. Kaya itong drug lord na ito, konektado ito kay Michael Yang, kaya nung presidente na si Duterte, yung mga karibal nila na mga drug pusher, drug dealer, pinagpapatay para masolo ni Duterte at ni Michael Yang yung pagpasok at pagbenta ng illegal na droga sa Pilipinas. Nadiskubre namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lee. Sa tingin ko po, yan yung pinakamalaking accomplishment ko. Kaya lang nga po is nalagasan ako ng dalawang kasama ko. Si Captain Perote po, dinukot sa Bacolod noong April 19, 2019. At si Retired Master Sergeant Jerry Liwanag, pinatay po noong February 24, 2021. Sa tingin nyo, bakit po ba o sino po ba ang may kagagawan ng pagkamatay ng inyong mga kasamahan sa anti-illegal drug campaign? Wala pong iba kundi yung dating Pangulong Duterte. Dahil gusto nila kaming patahimikin dahil sa na-discovery namin na involvement ni Michael Yang saka ni Alan Lee. Actually, kinasawan po nila ako eh. Meron po akong warrant of arrest kaya nagtatago ako at meron po nakapatong sa akin na 10 o 15 million para po mapatay nila ako. Kung totoo yung sinasabi ni Sonny Trillanes na merong mga hundreds of millions sa iyong bank account na galing sa drug lord, galing sa Pogo Lord at iba pang mga lords. Yan yung posibleng lumabas dyan sa issue na yan. Kaya ayaw na ayaw nung iba na mabuksan o matuloy yung impeachment dahil pwedeng i-lift ang bank secrecy laws. Papatay doon sa salin mismo, deklarasyon mismo ni VP Sara sa kanyang mga salin mula nung siya pa ay mayor ng Davao. Ang laki-laki ng mga halagang nakalagay doon na dinideclare niya bilang kanyang pag-aari. Pag kinumpara mo doon sa kanyang sweldo, ang tanong, paano ka nakakuha ng ganito kalaking na halagang ari-arian, bahay, lupa, sasakyan, kung ito lang ang sweldo mo? Saan ang galing yan? Diba? Yun ang kailangan niyang paliwan. Kaya I'm almost sure na merong link sa mga Pogo Lords dahil sila ang nagpapasok. Parang kabuti na nagsulputan all over the place. Yun ang naiintindihan ng tao. Hindi nila maintindihan yung threat. Sabi nila, ay nako, kunyari lang yung threat na yan. Pero ang maiintindihan ng tao, bayan, pagnanakaw, pagdarambong, pera nyo yan. Pera na hindi pumunta sa mga eskwelahan. Pera na hindi pumunta sa mga pagkain ng taong bayan. These are naiintindihan nila. At saan ka makakakuha ng ganon kalaki na negosyo o na unexplained wealth? Di imbestigahin nila. Pogo ba yan? Drug money ba yan? What is the source of your income? Bilang public official, napakahalaga na dapat nga frugal lifestyle ka di ba? Bilang public official, yung halimbawa ng simpleng pamumuhay, which President Duterte tried to project. Kaya nga meron siya mga pictures ng kulambo, di ba? But that's the irony of it.
kunwari kumakain ng tuyo, pero may bilyong piso na pumapasok sa bank account. At saan nanggagaling yung bilyong piso na to? Again, it goes back doon sa usapin ng korupsyon. Diba? Kung paano mo nagagamit yung posisyon mo sa gobyerno, yung kapangyarihan mo para mag-accumulate ng mga ganitong kalaking ari-arian at pera na pangsariling ginagamit. So, malaking issue to sa taong bayan kasi hirap na tayo di ba? So, sa tingin mo, dapat ba siya humarap sa impeachment trial? Oo naman. The only reason ba't di siya haharap, bakit may tinatago ba? Kung wala naman, always harapin niya. Kasi the only way na i-delay niya, probably kung may tinatago bang mga yaman na dapat hindi makita, di ba? Pero kung wala naman, malinis sa konsensya mo, by all means, go through it. Kung mapapatunayan pong may pagkakasala siya, dapat po talaga niyang panagutan. Pangit po yung pinapakita niyang pag-uugali. Hindi dapat tularan ng mamamayan. Given na may position pa rin po siya kahit wala siyang ginagawa, parang yung sweldo niya na instead na pupunta sa kanya, dapat mas mapunta sa mas deserving po na dun sa position na yon. Dapat ma-impeach na siya kasi ang daming nangyayari na nawawalan nga ng pondo, tapos ngayon, gaya po na sinabi ko kanina na ang daming nababawasan ng pondo. So, it's better na ma-account siya for all the wrongdoings na ginawa niya po. And, kasi pag hinayaan lang po natin siya right now, parang katulad lang ng mga other na tatakbo lang ulit sa positions nila kasi, ay, wala naman palang paketo. Sa war on drugs na nagsimula sa totoo sa Davao, may didikit kay Sara Duterte bilang mga acts of murder and conspiracy to commit murder. Sa testimonya ni Arturo Las Cañas, meron siyang sinasabi pa nga na suggestion ni Sara Duterte. Dito maipapakita na talagang nagkaroon siya ng papel dito sa DDS or nagkaroon siya ng leadership role. Nagulat na lang po ako na nandun na yung mga pulis, nakatutok na po sa amin yung mga baril nila. Tapos yung isang anak ko, nagmamakawa, inihila yung mga pulis kasi yung time na yun nakatutok yung baril sa ulo ng asawa ko. Yung time na yun, yung pagkamatay nila, nangako ko doon sa magama ko na paglalaban ko sila. Pinikit ko yung mata nila kasi lumuluha sila yung time na yun. Kinuha ko na po yung mga requirements na mga police report. Nakita ko na ang hinahanap pala nila yung kapatid ng asawa.